Welcome sa ating pangalawang opisyal na Let Master Reviewer serye dito sa ating channel. Dahil papalapit na ang September 20, 2026 Board Licensure Examination for Teachers, tututok tayo ngayon sa General Education Battery, partikular sa computational shortcuts na mathematics at ang core foundation ng natural sciences. Ang format natin ngayon ay diretsong animated 25-item mock exam na walang boses sa bawat question frame upang masanay kayo sa actual time layout ng PRC. Sa huling bahagi ng video, hihimayin natin ang bawat step-by-step tag list explanation at mathematical formulas. Check our YouTube shopping shelf below for our highly recommended review notebooks. Ready your scratch papers and let's begin the silent countdown.
Natapos na natin ang 25 General Education Board Exam questions. Ngayon naman ay mag-concentrate tayo sa ating master answer key at detalyadong tag-list structural walkthrough. Ang tamang sagot para sa question 1 ay option A, 180. Para makuha ang least common multiple ng 12, 18 at 30, gagamitin natin ang prime factorization. Ang 12 ay 2 squared times 3, ang 18 ay 2 times 3 squared at ang 30 ay 2 times 3 times 5. Kunin ang pinakamataas na exponent ng bawat factor. 2 squared times 3 squared times 5. Yan ay 4 times 9 times 5 equals 180. Let review tip. Gamitin ang affordable pastel highlighters na nasa ating YouTube shopping tab sa ibaba para markahan ang highest exponent sa inyong scratch paper. Para sa number 2, ang tamang sagot ay option C, 1,200 pesos. Upang makuha ang discount, i-multiply ang 1,600 sa 25% o 0.25 na magbibigay ng 400 pesos. Dahil self-rise ang hinahanap, ibawas ang 400 mula sa original na presyo. 1,600 minus 400 equals 1,200 pesos. Ang tamang sagot sa numero 3 ay option D, 75 teachers. Ang ratio ay 3:5 kaya ang kabuuang parts ay 3 plus 5 equals 8 parts. I-divide ang kabuuang bilang ng guro sa total parts. 120 divided by 8 equals 15 teachers per part. Dahil ang female teachers ay may 5 parts, i-multiply natin ang 5 times 15 equals 75. Para sa numero 4, ang sagot ay option B, x equals 17. I-distribute muna ang 3 sa loob ng parentheses. 3x minus 12 equals 2x plus 5. Gamit ang rules of transposition, lipat ang 2x sa kaliwa at ang negative 12 sa kanan. Magiging 3x minus 2x equals 5 plus 12. Ang kalalabasan ay x equals 17. Ang tamang sagot sa numero 5 ay option A, 15 meters. Ang diagonal ng rektangulo ay bumubuo ng isang right triangle kaya gagamitin natin ang Pythagorean theorem. C squared is equal to A squared plus B squared. Iyan ay 12 squared plus 9 squared equals 144 plus 81 equals 225. Ang square root ng 225 ay eksaktong 15. Review hack, gumamit ng adjustable desktop constant para matatag ang inyong screen habang kinokopya ang right triangle values na ito. Para sa number 6, ang tamang sagot ay option C, 1/2. Ang isang die ay may mga numerong 1, 2, 3, 4, 5 at 6. Ang mga prime numbers dito ay 2, 3 at 5, tatlong numero. Ang probability formula ay favorable outcomes over total outcomes, kaya 3 over 6 na kapag ni-reduce sa simplest form ay magiging 1/2. Ang tamang sagot sa numero 7 ay option B, 18. Trap po rito ang option A kung hindi niyo inayos ang mga numero. Para makuha ang median, kailangan muna nating i-arrange ang dataset mula pinakamaliit patungo sa pinakamalaki. Ito ay magiging 11, 14, 15, 18, 21, 22 at 25. Dahil may 7 items, ang nasa gitna o middle value ay ang 18. Para sa numero 8, ang tamang sagot ay option C, 3/4. Ang LCD ng 3, 4 at 6 ay 12. I-convert ang mga fractions. The quantity 2 over 3 times 4 over 4 equals 8 over 12 at ang quantity 1/4
times 3 over 3 ay magiging 3 over 12. At quantity 1 over 6 times 2 over 2 equals 212. Isagawa ang operation, 8 over 12 plus 3 over 12 minus 2 over 12 equals 9 over 12. Kapag ni-reduce sa lowest terms ang 9 over 12, ito ay magiging 3/4. Ang tamang sagot sa number 9 ay option A, 35. Ito ay isang arithmetic sequence kung saan ang common difference ay positive 6. Mapapansin natin, 5 plus 6 equals 11, 11 plus 6 equals 17, at iba pa. Kaya para sa kasunod na numero, i-add lang natin ang 6 sa huling term. 29 plus 6 equals 35. Para sa numero 10, ang tamang sagot ay option C, 4,500 liters. Dahil ang 1 cubic meter ay katumbas ng 1,000 liters, gagamit tayo ng direktang multiplication para sa conversion. 4.5 times 1,000 equals 4,500 liters. Mag-ingat sa pagbibilang ng 0 sa decimal point. Ang tamang sagot sa number 11 ay option B, arteries. Tandaan ang memory trigger shortcut na ito para sa Let Science. Arteries carry blood away from the heart, habang ang veins naman ay nagbabalik ng deoxygenated blood patungo sa puso. Ang capillaries naman ang tulay sa pagitan nila. Para sa numero 12, ang tamang sagot ay option D, fungi. Ang kingdom fungi tulad ng kubute o molds ay mga saprophytic o heterotrophic decomposers. Hindi sila nagpo-photosynthesis tulad ng plantae. At sumisipsip sila ng sustansya mula sa mga nabubulok na bagay. Pro tip, kung nagpiprint kayo ng mga simulated Gen Ed notes, bumili kayo ng bulk A4 copy paper rims sa ating shopping tray sa ibaba para makatipid sa review budget ninyo. Ang tamang sagot sa number 13 ay option A, commensalism. Sa commensalism, ang isang organismo ay nakikinabang, tulad ng ang orchid na nakakuha ng taas para sa araw. Habang ang host organism naman ay hindi naaapektuhan, hindi nasasaktan at walang nang kukuwang tulong, tulad ng ang malaking puno. Ang mutualism naman ay tulungan ng parehong panig gaya ng bee at flower. Para sa bilang 14, ang wastong sagot ay option C, 12 neutrons. Ang atomic number na 11 ay ang bilang ng protons. Ang mass number naman na 23 ay ang kabuuan ng protons at neutrons. Para makuha ang bilang ng neutrons, ibawas lang ang atomic number mula sa mass number. 23 minus 11 equals 12 neutrons. Ang tamang sagot sa numero 15 ay option B, rusting of an iron nail exposed to air. Ang rusting o pangangalawang ay isang chemical change dahil bumubuo ito ng bagong chemical substance na tinatawag na iron oxide. Ang options A, C at D ay pawang mga physical changes lamang dahil walang bagong substance na buo kundi nagbago lang ang anyo, estado o hugis. Para sa bilang 16, ang sagot ay option D, covalent bond. Tandaan ang panuntunan sa chemistry. Kapag non-metallic at isa pang non-metallic ang nag-share ng electrons, covalent bond yan. Kung metal at non-metal naman na naglilipat o nagtatransfer ng electrons, ionic bond yan. Dahil sharing of non-metals ang keyword, letrang D ang tama. Ang tamang sagot sa question 17 ay option A, 0 meter per second squared. Trap po rito ang option B kung minultiply ninyo ang mga numero. Ang susing salita sa pangungusap ay constant velocity o hindi
nagbabagong bilis dahil walang nagbago sa bilis ng takbo nito sa loob ng 5 seconds, ang acceleration rate o pagbabago sa tulin ay automatic na zero. Para sa number 18, ang tamang sagot ay option C, law of interaction. Ito ang third law of motion ni Isaac Newton. Ang law of inertia, option A, ay ang unang batas na nakapokus sa pagpapanatili ng posisyon ng isang object. At ang law of acceleration, option B, ay ang pangalawang batas. Ang tamang sagot sa numero 11 ay option B, convection. Ang convection ay ang paglipat ng init sa pamamagitan ng paggalaw ng fluids o gas kung saan ang mainit na bahagi ay umaakyat dahil mas mababa ang density nito at ang malamig naman ay bumababa. Ang conduction, option A, ay para sa solids at ang radiation, option C, ay gumagamit ng electromagnetic waves tulad ng init ng araw. Para sa number 20, ang tamang sagot ay option D, metamorphic rock. Ang salitang meta ay nangangahulugang pagbabago. Ang metamorphic rocks tulad ng marble ay galing sa ibang bato na nabago ang anyo at mineral structure dahil sa matinding init at pressure sa ilalim ng lupa nang hindi natutunaw. Ang igneous naman ay galing sa lumalamig na magma o lava. Ang tamang sagot sa number 21 ay option A, outer core. Ang daigdig ay may iba't ibang layer. Ang crust ang ating tinatapakan, ang mantle ang pinakamakapal, ang inner core ang sulidong gitna dahil sa bigat ng pressure, at ang outer core lamang ang tanging likido o liquid layer na binubuo ng molten iron na siyang sanhi ng ating magnetic field. Para sa numero 22, ang tamang sagot ay option C, solar eclipse. Sa isang solar eclipse, ang pagkakasunod-sunod ng celestial bodies ay Sun, Moon, Earth. Dahil nasa gitna ang buwan, hinaharangan nito ang liwanag ng araw patungo sa mundo. Kapag ang mundo naman ang nasa gitna, tulad ng Sun, Earth, Moon, lunar eclipse naman yan. Ang tamang sagot sa bilang 23 ay option B, Venus. Trap po rito ang option A na Mercury dahil ito ang pinakamalapit sa araw. Ngunit si Venus ang pinakamainit na planeta sa buong solar system dahil ang kanyang atmosfera ay napakakapal at binubuo ng carbon dioxide na nagpapakulong ng init sa pamamagitan ng matinding greenhouse effect. Para sa number 24, ang tamang sagot ay option D, meiosis. Ang meiosis ay ang cell division na nagaganap lamang sa paglikha ng cells or gametes, sperm at egg cell, kung saan ang chromosome number ay nahati sa kalahati o haploid upang maging handa sa reproduction. Ang mitosis naman, option A, ay para sa paglaki o pagkukumpuni ng mga body cells o somatic cells. Para sa ating huling item, ang tamang sagot ay option A, amylase. Ang salivary amylase o ptyalin ang chemical na natatagpuan sa laway ng tao na nagsisimula ng digestion ng mga carbohydrates habang ninunguya ang pagkain. Ang pepsin naman, option B, ay matatagpuan sa tiyan at ginagamit para sa pagdurog ng proteins. I-comment na ang inyong naging pinal na kabuang marka mula 1 hanggang 25 sa comment section sa ibaba upang makita ko ang inyong pagre-review. Abangan ang ating mga susunod na master modules dito sa ating channel, Solid Kaals. Napakahusay ninyong tinapos ang ating 25 General Education Board Exam ngayon.
Ang pagwawasto sa inyong foundation sa Math at Science ang pinakamalaking sandata upang mapataas ang inyong pangkahalatang rating sa LET ngayong Setyembre. I-share ang inyong marka sa comment section sa ibaba upang mabati ko kayo ng personal. Sa ating susunod na LET review video, babalik naman tayo sa Professional Education Battery sa ilalim ng LET 3 kung saan tututukan natin ang mga panuntunan ng Assessment of Learning, Child Development at Curriculum Development Frameworks. Maraming salamat sa inyong panonood. Paki-click ang like, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaklase o kapwa nagre-repaso para sa LET. Maraming salamat sa inyong sipag ngayong maghapon. Mag-ingat po kayo palagi at magkikita tayo sa susunod nating masterclass. LPT na tayo ngayong 2026. Bye-bye!